Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Well, ang paghihintay natin ay tapos na. Sa wakas ay lumabas na rin ang kulay puting usok na nagsasabi na mayroon ng bagong napiling Santo Papa. Eto, grabe, ang saya ng lahat to. Sino kaya ang magiging susunod na Santo Papa? Bukas pa ito i-announce. Ito talagang hinihintay ko ngayon. Ito'y live sa Vatican. Yan ay sa St. Peter's Basilica kinaganap. Ayan, so 2 beses na nagiging itim ang usok na lumabas dyan. 2 araw na yun. Na 2 beses din na kulay itim, ibig sabihin ay nahirapan talaga silang pumili sa 2 contender. Yun ay si Cardinal Parolin at Cardinal Luis Tagle ang pagpipilian. Yung 2 lang talaga ayon sa mga naririnig natin. At kung magiging Pilipino ang Santo Papa ay first time in the history of the Vatican na mayroong Santo Papa na isang Asyano. At napakagandang sinyalis yan para sa Pilipinas. Pwedeng magbago na ang ating paningin sa ating buhay. Magbago ang ugali ng mga Pilipino kapag ang Santo Papa ay isang Pilipino dahil sa siyempre hindi na masyadong mababa ang tingin ng mundo sa isang Pilipino sa Pilipinas kung ang ating Santo Papa ay isang Pilipino. Merong magagandang mangyayari sa Pilipinas pagkatapos nito. So I'm hoping na si Cardinal Luis Tagle talaga ang napili. Pero kung si Parolin man ay okay na rin sa atin yan dahil mabait naman. Yan ay right hand ni Pope Francis, si Parolin. At si Tagle naman ay best friend din ng Santo Papa. Kaya yung 2 talaga ang pagpipilian. Grabe, isang milestone ito sa history ng relihiyon na merong maging Santo Papa na galing sa Asia, mga kababayan. Alright, alauna na sa umaga ngayon dito sa Pilipinas. At bukas malalaman na natin kung sino talaga ang napiling Santo Papa dahil ngayon ay nagpapahinga pa yata sa loob ang mga cardinals. 135 o 145 cardinals ang bumuboto kung sino talaga ang pipiliin. Okay, so maraming salamat. God bless us all. Viva Santo Papa sa lahat. Hanggang sa muli mga kababayan, paalam.